Hello everyone! Ang gagawin po natin ngayon ay how to preserve the ampalaya leaves po. Ito na po yung na-harvest ko earlier sa aking garden. I-preserve ko po siya. Ngayon nagpakulo na po ako ng tubig. Let's bring it to boil and then ihuhulog lang po natin dyan yung ampalaya and then hahanguin natin at ilagay natin sa malamig na tubig. So let's wait hanggang kumulo po siya and then ilalagay po natin siya dahan-dahan. Ayan na po, kumukulo na po siya. So, kukuha tayo ng ampalaya. And then, ilalagay po natin sa kumukulong tubig. Ganyan lang po. And then, saglit lang po siya. Ma-blanch lang po siya. Hanggang mag-turn, makikita nyo naman po yung kung paano mag-turn yung kulay ng ampalaya. Ayan po, ganyan. And then, baliktarin natin. Hindi po kailangan, hindi kailangan ma-overcook. Blanch lang talaga siya. Para ma-stop. Hindi po siya mapait. I assure you, hindi siya mapait po. Ilang taon ko na pong ginagawa ito. Talagang hindi po siya mapait. Ganyan lang po ang gagawin natin. Ngayon, okay na. Pwede na po siyang hanguin. And ilalagay po natin sa naka-ready na po yung aking malamig na tubig. There. Para ma-stop po yung para ma-stop po yung pagka-steam ng ampalaya. Para fresh pa rin po siya. Ganyan po. Ilalagay natin dyan. Again, magulo tayo ulit. Lagyan din po natin yung isa para madali. Kasi kumukulo na rin po siya. There. Natin. Ayan. Ano na natin. Ilubog po natin siya. And then flip it around. Ayan. Yung isa rin po. Sorry po kung medyo malikot yung kamay ko. Ganyan lang po, step by step lang po. And then, pag marami po kayong ampalaya na iba-blanch, continue lang po hanggang matapos. Ayan po, pwede na po siya. Pag ganyan na po yung kulay, then pwede na po siyang tanggalin sa kumukulo and then ilagay po sa malamig na tubig. Yan, ganyan po. Yan, ganyan lang po. Diretso na po natin. Hello, ito na po yung aking blanch na ampalaya. So, nakababad po siya sa malamig na tubig. And then, ilalagay na po natin sa ziplock. Ayan po. Ilagay natin sa ziplock. Depende po sa dami ng ilalagay nyo yung eksakto lang po na ilalagay nyo sa lulutuin yung munggo o saan nyo man ilalagay. Ayan. Actually, marami na to. Yung nabibili po sa store na frozen, napakaliit lang po. Ito marami na. And then, lalagyan po natin ng tubig. Sorry, hindi nakita. Lalagyan nyo po ng tubig yung ating, yung nilagay natin sa ziplock na ampalaya. Ayan po, sorry po. Lagyan natin ng tubig. Ayan. So, ko. Ito po. Ayan. May tubig na po yan. Ayan. And then, saka po natin ilalak. So, every time, continue lang po hanggang maubos. So, every time po na maglalagay tayo ng ampalaya sa ziplock, lalagyan natin ng tubig. Dapat po lulubog po yung ampalaya sa tubig. So, mas marami. So, and then, ilalagay lang po natin sa freezer. Ganun lang po kasimple ang paggawa ng preserve ampalaya leaves. So, kung nagustuhan niyo po ang aking video, don't forget to press the thumbs up and subscribe na rin po. Maraming salamat and God bless.
Hello everyone, ito na po yung ating finishing process ng ating pag-ziplock ng dahon ng ampalaya. Ngayon, ilalagay na po natin sa freezer. Ang ginawa ko pa, nilagay ko pa sa malaking ziplock po. Apatan ang laman niya. So, para marami tayong supply. Ayan na po, ilalagay na po natin. Ayan po, ganyan pitsura. So, yun yung water. So, kailangan lulubog po yung, yung dahon. Kasi kung wala po siyang tubig, durog po yan. Madudurog po yan dahil sa frozen. Madudurog po, may tendency po siya na madurog yung dahon. Kaya, ganyan po. Nasubukan ko na po yung i-frozen siya na hindi na blanch, na fresh. Durog talaga po siya. Kaya, that's the best na na-discover ko po. Okay po. Halin na po tayo at i-frozen na natin. Hello everyone. Ito na po yung aking mga frozen na ampalaya. Yan po sila. So, napakarami po. Bali, sobra-sobra na po yan sa supply ko po the whole winter. Ganito po yung kamatis na ginagawa ko po. Yan po. Ito po yung preserve na kamatis ko. Kunti na lang po yung naiwan. Kaya, hopefully makaka-harvest ako. So, ito po yung frozen na ampalaya. Ganyan na po itsura niya. Ayan, maraming tubig yan. Kaya pag gusto kong magluto, i-defrost ko lang yan ng ilang oras. Actually, yan po yung sobra from last year. Ito po yung new. Ito po yung 2 layer na yan. Yan po yung bago. Ngayon. And then, another that one. So, napakarami po. So, sobra-sobra na po. May ipamimigay pa ako sa mga kaibigan ko. Bye!